Hi guys! Kaway naman dyan. Dito kami ngayon sa Bagong Baryo. Yan. Kaway. Hello guys! So, we are here for mission. For our mission dito sa Bagong Baryo. Tapos, ano pa masasabi mo? Ano masasabi niya? Masasabi namin, mag-enjoy kami at magsasaya rin kayong mga watcher manonood. Kaya, natili ka lang dyan na manood Stay connected. Stay connected kasi marami siguradong mag-enjoy ka rin. Hindi lang kami at siguradong mapapangiti mo din si Lord. Kasi sasamahan mo kami sa pag-mission. Kasama ka rin, hindi lang kami apat. And what about you? This is bahay ni Ate Jonah. Ayun yung bahay ni Ate Jonah. Nakikita nyo ba yung bahay ni Ate Jonah? Ni Ate Jonah Mimo. Kita ba? Ayan, naantay lang namin siya. Kumain lang siya. Kaya lang hintayin mo lang din kami. Kaya nyo lang kami. So, naghihintay po kami ngayon. We are still waiting. Yan, naghihintay kami ngayon na Hindi ng love life kay Jonah. kay Jonah na kasama namin sa mission. So ano ba mga gamit namin na dala-dala para sa mission? So meron tayo ngayong hawak na buhay. Kaso nakabaliktad. Nakabaliktad dito. Buhay. So ito, isa sa materials. Pangalawang materials, life start. Life start. So meron pang ibang gamit, meron pa isa eh. Ano pa ba yung isa? Siyempre, meron din tayong buhay nga naman. Kailangan natin ng guys, buhay. bago pala yung buhay nga naman natin. No special to thanks, Tita Irma. Ikaw yung nagbili sa amin nito, nila Kuya Jandy, na may mga gamit na kami sa pag-share namin. Yan. So, yun. So, waiting na lang kami. Hintayin nyo na lang yung mga sunod pang mga gagawin namin. Guys, wait lang, there's more. Alam nyo ba na merong page? Hello, merong page ang Life for Kids, no? Pa-like and follow nyo po yung page ng mga Life for Kids, no? Para maraming mag-support this page, no? Supportan natin yung mga bata na kinikilala nila si Lord, no? Kasi, no, sabi nga, turuan natin yung bata na lumaki ng maayos at hindi na yun makakalimutan pagtanda nila. Kaya, like nyo po and follow nyo po yan. I-share nyo po yung mga post ko para maraming makakita. Okay po ba? Thank you guys! By the way guys, meron pa kami isa pang materials. Tara na. Yan. Tara na, kaya manood ka talaga. So, Isa pa kaming manual. Ito po yung tara na. No, actually, ano yan eh. 5 yan. Live, may pinakita ni Kuya Jandy kanina. Pangalawa yung live start, yung pinakita ko. Na pangatlo, buhay nga naman. Then, pang-apat yung 14 topics. No, di lang namin nadala. Pang-5 ito. Na ito yung mga life journey namin, mga dinadaan namin sa mga taong sinasyaran namin ng gospel. Na, ayun lang guys. Go back to Kuya Jandy na. So, yun guys. Ayun nga, naipaliwanag na namin yung mga gagawin namin. So, mamaya habang hinihintay namin si Jonah, nagpaplano na kami kung anong gagawin namin. Iikutin namin ang buong Bagong Baryo. Tsaka kung may mga opportunity kami na masyaran ng gospel yung mga tao, siyempre igagrab na namin yung opportunity na yun. So ano pa ba yung mga pupuntahan natin? Sino pa ba pupuntahan natin? Si Marby. Yan. Si Marby. Next, sino? Sila Ate Jenny. Jenny. Sila Ate Kia. Si Ate Tagabitukang Manok pala yun. Si Ate Jenny. Sila Princess. Sila Cristel. Sila Shaira, no, and we will ikot-ikot na in this place kasi mag-mission nga tayo, we will share the gospel. Gagawin natin is para mapangiti natin si Lord. Sabi nga ng damit ko, no, you are doing great. Dapat gumagawa tayo ng great. Okay ba yun? Okay ba yun guys? And be a nice woman. Joke lang guys, nga matawa ko lang kayo kasi naka-strike. Ito lang talaga.
kami kakulit. Ito na po, papakilala namin sa inyo si Ate Jonah. Wait lang, papakilala Wait lang. namin sa inyo ang one of the youth. And wait lang, may papakilala kami sa inyo, guys. Kids namin. Ito po pala ang isa. Hi ka, hi ka, hi. Hi ka muna. Hi. Ayan yung isa sa mga Life for Kids sa church. Thank you, Kuya Ivan. Soon na rin po ay magiging pastor na rin. Dineclare. Tinaglalay ko na, guys. Mag-serve siya kay God. Nasusunod na teacher. No, basta turuan lang natin yung kids. Sa Life for Kids. Wait lang kayo, guys. Abangan natin. Abangan natin si Ate Jonah. Actually, nakalabas na siya. Siguro may nakalimutan lang. Yes. Ayun na po. Ayan na payong. May kinukuha siyang payong na kulay violet. Katulad ng kulay ng cutex namin, guys. Special to thanks sa ate naming maganda, Char. Special thanks to. Special thanks to. And this is Special thanks. Ito nga pala si... Ate Jonah. Nahihiya ako si Jonah. Pasensya na po. Ito na po. Hi, Kuya Jonah. Hi ka muna. Hi, Jonah. Ano ka lang nahiya, pero masasanay din yan kasi kasama natin yan sa kapin. So yun, nandito na tayo maglalakad. Pupunta na kami doon sa yung kay Jandy. Sige. Pupunta na kami kay Marvy. Let's go! Let's go! After 5 minutes. So yun, naglalakad po kami ngayon on the way. Yan. Papunta sa bahay ni Marvy. Yan po. Okay, narinig mo! Hoy! Kapit sinaw! Ibayad ang shipping fee nun. Layo yun. Lakad. There's a fruit there. Alas 3. Ha? 3. Miracle tree? Ano? Ano? Ano miracle? So yun. Malapit na po tayo. Yan. Malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Konti lang din naman talaga sa amin. Wala siya si Paso. Ay, mandun ko wala ka. Ako nagsundo ko na din. Grabe, isang beses ito niya. Ang nakapampakal lang sila. Tapos hindi natin sila ginagad siya. Kasi mga bata, kalat-kalat. Yung parang dating magsisimula tayo sa Let Giver Pandin. Mga bata, sa labas lang. Tinasan yung ipit mo. Ito sa ito. Nagkakaya si Marvin. Kaway naman dyan, Jonah. Dito na po tayo. Ito si Marvin po. Hi Marvin. Gandang tanghali. Punta mo kami dun ah. Punta mo kami. Punta dun? Ay, nagpunta ka na dun. Ako pala hindi nakapunta. Ganda dito sa inyo, no, mga amin. Pagbandang hapon. Okay lang yan sa kanila kasi hindi pa tayo nakaupo. Kasi taga dito lang na si Jonah eh. Ano, Marvin? Taga dito lang yun, no, si Jonah. Grade 9 student. Ano yung live start tayo sa baba? Ito besh na sa loob ko. No, mag-check nga sana ako sa iyo eh. Kanina. Kaso lang may pupuntahan ko na lang. Kasi baka wala ako ngayon. Muntik na po kasi meron mo kaming shoot ulit sa Santa Maria naman po. Bukas naman po pala ito kasi sa harap na siya yung si Nika nag-e-edit. Pero
Vlogger yun ah. Ang galing yun magsalita eh. Edit lang ba yun? Yung salita niya? Opo, kasi pagka tinroll po namin talaga sa video, kasama sa video yung salita, sobrang bigat po yung lakas mo ng ibang tao dito. Ang ganda mo nang gawa nito. Ganun yung mga project sa Tulisip. Opo, marami pa po yun. Bato po. Kakapasa lang po namin. Ang galing nga. Kaya kinuha sila sa sako. Napanood ko yun eh. Ikaw napanood mo? Kailangan doon maraming react. Hindi po, ano lang, trip nyo lang i-post. Kasi dapat po talaga Private. naka-Google Drive lang po. As in, crop lang po namin yung makakapanood. Kailangan professional lang. Pero ilan na niya lang pinost. O, trip nyo lang po. Ay, nag-vlog din kami. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Wala pa yan. Video lang yan. I-edit pa lang yun. Nag-edit pa lang yan. Pero di pa yan na... Hindi may ipopost. Yan, di ba may ipopost? Dapat nga po nung last Wednesday, lalabas yung video. Sabi na po yung mama. Eh, hindi ko na Kasi binalikan ko. Makakagaling ko lang yung tipo ng mga wali. Binalikan ko ulit ang vlog. hindi ka nakapasok nun. Sakto, lang hindi po. Ano yun? Wala po kaming klase ng details lang po. Ipapis na po na wala. Sakto nga po pagkasakit. Nakagabasok. Maganda dito sa place niyo. Ako sa mga bata. Meron ka din dito din? Eh, wala. Pamilya? Dalawa lang po. Hindi ka daan sila dadaan pa. Sabi po sa... Dalawa lang. Ikaw magkano ba tayo dito? Sabi mo mo. Sabi niya, sabi natin, Sige, Ate Marvy, start na tayo, Ate Marvy. Masaya kami na nakapunta kami ulit sa iyo. Makapag-share kami sa iyo ng Word of God. Pero bago yan, Ate Marvy, pray muna. Sige, pikit natin yung kanta natin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong to. Salamat, Lord, sa pag-welcome sa amin ni Marvy. Lord, hindi lang kami yung welcome niya, kundi kayo at ang salita mo. Dalangin ko, Lord, na gamitin mo po akong instrumento upang i-share, Lord, ang salita mo. Lord, magkaroon siya ng kaalaman sa iyo. Lord, magkaroon siya ng faith sa iyo. And I pray, God, na, Lord, kausapin mo siya, Lord. Dalangin ko, kamnan mo siya, Lord, ng Word of God sa puso niya. Lord, dalangin ko na kausapin mo siya ngayong hapong to. Lord, even sa araw-araw, Lord, na pag-share namin sa kanya ng salita. Dalangin ko, Lord, na salamat, Lord, sa time na binigay niya at Lord, sa effort, Panginoon, na binigay niya. Dalangin ko, Lord God, na naniniwala kami na meron kang ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Ayan, Marvino, nasa pangalawang topic na tayo ng lifestyle. Ngayon naman yung i-share ko naman is Bible and devotion. No, sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. No, all scripture no is God-breathed, no and useful for teaching, rebuking, correcting, and training and righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kapakipakinabang sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pangalan. No, the Bible the Bible is very important to those who want to live a new life with Christ. No, yung Bible daw, mahalaga daw siya sa mga taong gustong mamuhay ng bagong buhay. No, being disciple of Christ does not only mean being saved. No, di daw porket disciple na tayo ni Lord, ligtas na tayo. Or makaka-escape na tayo mula sa impyerno. Or pwede na tayong makapunta sa langit.
Or dahil mabait naman ako kabataan, mabait na. So yun guys, puntahan ko lang si Mika. Nagsishare din siya ng mga kabataan. So tingnan natin siya. Ayan, buhay. No, alam mo ba, maraming tao ang buhay sa pisikal, pero patay. Ako pala si Ate Mika, by the way. No, isang isang missionary, life giver missionary. No, at siya naman si Kuya Jandy. Hello. No, siya naman si Nagbablog Ate lang. Jonah. No, ayan life. No, alam mo ba, maraming tao at Lorraine ang buhay. Sa buhay sila, malakas sila, nagtatrabaho, nag-aaral, pero patay sa spiritual. Namumuhay sila ng madilim. No, at may mga katanungan sila na sumusunod na itanong mo na rin ba to? Una, ito na ba ang buhay? Pangalawa, paano si Mama mo? Pangalawa, paano ba ako magkakaroon ng buhay na may pangalawa? At pangatlo, sino nga ba ang makakapagbigay sa akin ng buhay na wala? Kung natanong mo daw yun sa iyong sarili, kaya mo ipakilala kita sa tagapagbigay buhay na may pangakong buhay sa mga lalapit sa kanya. Alam mo ba na may pangakong buhay si Lord sa mga taong lalapit sa kanya? Sa atin, sabi niya nga, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Si Lord daw, naparito siya para bigyan tayo ng masaganang buhay, fulfilling life. Kaya may tatlong katotohanan na akong i-share sa iyo, ate, na makakapagpabago sa buhay. Una daw, mahal ka nito. Alam mo ba, mahal ka ni Lord, maging sa buhay na wala kang. Sabi niya nga, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Alam mo ba na merong plano sa iyo si Lord, na na hindi mo ikakasira, pero magbibigay sa iyo ng maganda at magdudulot sa iyo ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Noong una daw, mahal ka ni Lord. Pangalawa, ngunit ikaw ay nagkasala. Kaya lang, nagkasala ka. Kasala tayo, nalayo tayo kay God. Sabi niya nga sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. No? Lahat daw tayo nagkasala. No? Mahal ka daw ni God at meron daw siyang magandang plano sa buhay mo, pero pinili mo daw magrebelde at sumuway sa kagustuhan niya. Sa plano niya at sa mga kautusan niya, tumalikod ka daw sa pagmamahal niya kasi akala mo kaya mong patakbuhin yung buhay mo at ang gawain ito ay tinatawag ng Biblia na kasalanan. Alam mo ba na ang kasalanan ay may kabayaran siya at ito daw ay kamatayan. Tignan mo yung nangyari sa picture. Nakita mo ba kung ano nangyari sa tingin mo, ano nangyari? No, alam mo ba, hindi lang natin dito pinag-uusapan yung physical na kamatayan. Kasi yung katawan natin, babalik siya sa lupa. Pero yung kaluluwa natin ay meron siyang haharapin. Kung saan ikaw ay naiwalay sa Diyos ngayon at magpakailanman. Ikaw ay papunta sa isang lugar na tinatawag na infierno. Ito yung dahilan kaya may mga panahon na mararamdaman mo yung buhay, wala nang pag-asa, walang katuturan. Naisip mo ba yun? Wala nang pag-asa yung buhay mo, walang katuturan, wala namang halaga. Ano pa man daw gawin mo sa buhay, makakaramdam ka ng kakulangan kapag wala si Lord sa buhay mo. Ikaw daw ay nasa kalinis-linis na kalimutan. Pero alam mo ba, pangatlo, subalit mahal ka pa rin. Nung God loved you still. Sabi niya nga, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung namatay si Christ, nung tayo ay makasalanan pa. Alam mo ba, nagkasala tayo kay Lord, nalayo tayo sa Kanya, pero mahal ka niya. At Lorraine, subalit, kapatid mo sila, subalit mahal ka pa rin niya. No? Kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ang Diyos ay Diyos na kanyang salita, hindi mababago ano pa mang sabihin niya. Dahil dito, Ate Lorraine, kailangan natin magbayad ng kasalanan. Dapat tayong mamusin. Pero dahil lubos yung pagmamahal sa atin ni Lord, gumawa siya ng matinding plano. Ipinadala niya yung kanyang anak para sa atin. Ikaw ba, kaya mo ba ibigay yung mahal sa buhay para sa akin, Ate Lorraine? Kaya mo ba yun? Di ba hindi? Ako din, hindi ko rin kaya yun. Tanging si Lord lang nakagawa nun. Alam mo ba na 2,000 taon na ang nakakaraan na mamatay si Christ sa cross para mamatay si Jesus sa cross para mamatay kapalit mo, kapalit natin upang maging kabayaran ng kasalanan mo. Pero pagkalipas ng 3 araw, nabuhay siya muli upang bigyan ka ng buhay. Magandang buhay dito sa lupa at magpawalas mo. No, alam mo ba yung buhay, matatagpuan mo lang yan kay Jesus. No, kaya kanyang bigyan ng life, sabi niya nga siya yung daan, ng katotohanan at ang buhay. Ligaw yung buhay mo kapag wala si Jesus. No, ngayon, alam mo na ang bagay na to, ano yung dapat mong gawin? Una daw ay magsisi. Sabi nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos at papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, believe in Jesus. Maniwala kay Jesus. Sabi nga, sino mang naniniwala sa Kanya ay di mapapahamak pero magkakaroon ng buhay ng ulan.
Pangatlo, make him your Lord. Gawin mo siya, accept Jesus as your Savior. Alam mo ba, Ate Lorraine, hindi aksidente yung oras na to. Yung plano to ni Lord para lumapit tayo sa Kanya, ang tagapagbigay buhay. Sabi niya nga, ito na yung tamang oras, papakinggan kita sa araw ng kaligtasan na tutulungan kita. Ate Lorraine, okay lang ba nasasabayan mo ako mag-pray? Tapos, may mga gusto kong ipag-pray, Lorraine. Tapos, isang minuto na lang. Okay na. Pikit muna natin yung mata natin. Sundan mo si Ate Mika, ha. Minamahal kong Jesus. Kailangan ko kita. Inaamin ko po na aking magkasala. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Naniniwala po ako sa inyo at sa ginawa niyo para sa akin. Simula po ngayon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Susundin po kita, mamahalin kita, at paglilingkuran. Lord, I pray kay Lorraine, I speak salvation. Lord, nawa yung salita mo na kanyang narinig ay magdadala ng kaligtasan at pagpapala. Lord, dalangin ko, i-preserve mo yung buhay niya. Lord, dalangin ko maranasan niya yung magandang plano mo sa buhay niya. Lord, give her wisdom and knowledge sa kanyang study. At Lord, I pray i-preserve mo yung kanyang buhay, hindi masisira. At Lord, makikita niya yung magandang plano mo sa kanya, Lord. Salamat po, in Jesus' name. Ayan, alam mo ba kung totoo